Hello, good morning po sa lahat. Tayo po ngayon ay tumayo. Batiin muna po natin ang ating pong mga katabi. Ipag-pray po natin, lalo tayong dadami mamaya at iinit na po ang ating bahay-sambahan. Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, good morning po sa inyo, Panginoon. This is a wonderful day. We praise you, we honor you. You are our wonderful God, our marvelous God. Panginoon, tunay nga po na kami ay nagpupuri, nagagalak po kami. Sa kabila po ng init, Panginoon, nawa po yung summer po na ito, Panginoon, ay maihandog po namin sa inyo ng init ng aming paglilingkod, ng katapatan at ng pag-ibig po sa inyo. Gayon din po, Panginoon, we are so grateful for all the blessings that you have given us. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga pagpapala, sa lahat po, Lord, ng mga kabiguan na amin po napagtagumpayan sa inyo pong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan. We thank you, Lord, that for every sickness that we have, Panginoon, we are reminded that we have a healer. We have our Almighty God that heals all our ailments, Panginoon, all our diseases, Panginoon, and who copes us all our deficiency, O God. Gayun din po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kapatiran, sa amin pong mga pamilya, Panginoon. Sa lahat po, Lord, ng mga pinangahawakan naming kayamanan, ito man po ay amin sa trabaho, ganun din po sa amin pong mga negosyo. Nagpapasalamat po pa kami, Panginoon, sa lahat po ng mga relasyon na inyo pong binuo, na kayo po, Lord, ang naging sentro po ng amin pong pag-ibig, kayo po ang naging sentro po, Lord, ng amin pong pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sinasamahan niyo kami sa araw-araw, sa amin pong mga trabaho, gayon din po, Lord, sa lahat po ng aming mga paghihikahos, Panginoon, kayo po, Lord, ang aming pong true blessing, O God. Maraming salamat po, Lord. This day po, Panginoon, is not enough to thank you for all the wonderful things that you have given us, O God. Gayon din po, Panginoon, bago po kami, Lord, magsimula po sa pagsamba po na ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po, Lord, ng aming pong pagkukulang, sa lahat po, Lord, ng kayabangan ng aming mga puso. Durugin po ninyo, Panginoon. Kayo po, Lord, ang amin po dapat manguna. Kayo po, Panginoon, ang dapat pong maitaas. We ask for forgiveness, Panginoon, sa lahat po ng mga taong nasaktan namin. Gayon din po, Panginoon, we ask for forgiveness because our inherent human nature always follows, Panginoon. Kami po, Panginoon, ang nangunguna, Panginoon, ipaghihingi po namin, Panginoon, na kapatawaraan ng ugali po na ito, O God. Durugin po ninyo, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo po ang dapat po, Panginoon, na amin pong maitaas po sa aming buhay. Gayon din po, Panginoon, ihanda po ninyo ang aming puso, ang aming isipan, sa umagang ito, maging 100% po sa pakikinig ng inyong salita. Gawin niyo po, Lord, na matabang lupa ang aming pong mga puso. Amin pong ma-absorb lahat po ng mga ituturo po sa umagang ito. Kami po, Lord, ay makapagpurilin po, Panginoon, 100%. I-set aside po, Lord, lahat ng mga alalahanin at i-dedicate po sa inyo ang oras na ito para sa inyo. We ask this, Panginoon, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, Jesus Christ, and we pray. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po ang Diyos ay mabuti. God is good. And all the time, sa buong linggong nagdaan, alam ko po na marami po sa atin dito ang dumaan sa mga pagsubok, pero purihin ang Panginoon. Sa habag at grasya niya, nakatayo pa rin po tayo at patuloy na ginagabayan ng ating Diyos. Maraming panalangin ang tinugon ng ating Panginoon. Makarang linggo lamang, napakainit, pero purihin ang Panginoon kahapon at ngayon, binigyan niya tayo ng magandang panahon. Kaya tama lamang na tayo magbigay papuri at pasalamat sa Kanya.
seek the Lord, rejoice and rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Give thanks unto the Lord, for He is good. He is good. Give thanks unto the Lord, for He is good, and His love endures forever. Call upon His holy name, and rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice and rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Yes, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin. Sa araw-araw na dumadaan, kami ay patuloy po ninyo niyayakap ng inyong pag-ibig. Hallelujah, Lord. Tell all the nations, tell all the nations of what He has done. Tell all the nations of what He has done. Tell His mighty deeds, oh, mighty deeds. Glory to His holy, holy name. And rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice and rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice and rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice and rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Rejoice. Purihin ka, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas na mapurit pa salamat. Oh, hallelujah, Lord. Tunay nga, Lord, na kayo lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng aming mga papuri, pasalamat, at higit sa lahat, pagsamba sa pangalan ni Jesus.
For you alone are holy. You are worthy to be praised. You alone are holy. I offer up myself to you, for it's the least that I can do for you. To live my life in your presence, to hide in the wings of your grace, to drink from your fountain of mercy. I hunger and seek your face, for you alone are holy. You are worthy to be praised. You alone are holy. I offer up myself to you, for it's the least that I can do. For you alone are holy. You are worthy to be praised. You alone are holy. I offer up myself to you. I offer up myself to you. I offer up myself to you. For it's the least that I can do for you. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Yes, Lord. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I'll find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve
that guards my heart, my help in time of need. Yes, Lord. And you are our hope, O God. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart, so with all my heart, I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Yes, Lord, we worship you, Lord. We magnify your name, O God. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. We worship you, O God. We magnify your name. We worship you, O God. We worship you, O God. Hallelujah, Truly, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Ang lahat po ng aming mga papuri at pasalamat at pagsamba. Kayo lamang po, Panginoon, ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Kaya Lord, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming papuri at pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you very much, Pastor Megs. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Ipagpipray po natin ang ating pastor. Panginoon, kami po ay patuloy po, Lord, nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo. We pray, Lord, for our Pastor Archie. Bigyan niyo po, Lord, siya ng katalinuhan, karunungan sa inyo po, sa kanya po ituturo ngayong araw na ito. Gayon din po, Panginoon, bless him more, prosper his life, Panginoon. Bigyan niyo po, Lord, siya ng mas malawak po, Lord,
na kaunawaan po na maishishare po sa amin ngayong umagang ito. At para naman po sa amin, Panginoon, gawin niyo pong matabang lupa ang aming pong mga puso para po lahat po ng aming pong mapapakinggan ay tunay nga po, Panginoon, na magiging mayabong po sa inyong pangalan. Ang lahat po na ito ay aming pong itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Muli po natin palakpakan ng Diyos. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoong Diyos. The message of the gospel of the kingdom of God is considered foolishness for those who will perish. But for those who are being saved, it is the power of God unto salvation. Mga talata po ng Biblia na yan, na matatagpuan po natin sa unang Korinto 1:18, for the message of the gospel, it is considered to be foolishness, kahangalan sa mga taong mapapahamak. Pero sa mga taong maliligtas po, for those who will be saved, it is the power of God unto salvation. Ang mga salita po na yon ang nagbibigay po ng kalakasan sa akin na ang trabaho ko po sa harapan po ng pulpito na ito ay ipahayag po ang magandang balita. No more, no less. Minsan po, naaaliw tayo sa maraming mga patawa, hindi ho masama po yun. But we have to concentrate on the message of the Word of God na ang hatid po ng Diyos dito sa pulpito, ang tao'y maligtas at wala ni isa man pong mapahamak. Hindi po masama na magpatotoo, pero sana ang patotoo po natin, when we give testimony, lumabas na lang po sa gawa natin. In fact, in the book of 1 Peter, dun po sa 3, unang Pedro 3, ang pinapahiwatig sa atin ni Pedro, lalo na sa mga kababaihan, kahit hindi na po sila magsalita, sapat na ang kanilang kapitapitagang pag-uugali upang makumbinsi nila ang kanilang mga asawa na sumampalataya din naman sa Diyos. Malaki po kasi ang burden na tayo ho ay magpatotoo at hindi naman po natin malakaran po yon. Kaya siguro po, ang stand ko bilang pastor, makita na lang po, no? Makita na lang. Mag-umapaw na lang yung mga mabubuting bunga ng gawa ng pananampalataya para purihin po ng mga makakita po ang Ama nating nasa langit. At walang masyadong expectation na, pinatotoo niya, hindi na siya umiinom ng alak, pinatotoo niya, hindi na po siya nagagalit. Kasi mga kapatid, ang atin pong physical na katawan, ang sabi ko nga po is totally depraved. Likas na makasalanan po ito eh. Kaya sana po, ang sabi ko nga po, when we preach the Word of God, this is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos sa lahat po ng maliligtas. At gaya ho ng mga nasaksihan natin, napakinggan ho natin pagpapakumbaba at pagpaparusa ng Diyos. Mahirap po kasi hindi ituro ho yung impyerno eh. Kaya ako po isa ho sa mga nagpapahayag po. Ang gusto ko po sa preaching, real talk talaga. At sana ho nabuksan yung puso natin nung nakikinig din tayo ng Bible studies, na sa ngayon ho na tayo'y buhay, si Kristo ho, ay isang mapagpakumbabang tagapagligtas. Sabi nyo nga ho, mapagpakumbabang tagapagligtas. He's actually reaching out. Naalala nyo pa yung sabi ng pahayag 3:20, ako'y nasa pintuan at kumakatok. Kumakatok ang Diyos sa pintuan ngayon sa mga puso natin. Sino mang magbubukas ng kanyang pintuan at dirinig ng aking mga salita, ako'y papasok sa kanyang tahanan at makikisalo, ang sabi ng Panginoon. Kaya ang Diyos nagpapakumbaba ngayon Kinakatok yung puso natin. Pero kung nagmatigas yung puso natin, ayaw natin tanggapin po ang Panginoong Diyos, pag namatay ho tayo, hindi na ho siya mapagpakumbaba po na tagapagligtas. Siya po ay magiging makatarungang hukom. Can we say amen? Yun ho yung kakaharapin natin. Pero since tayo po ay tinubos ng dugo ni Kristo, hindi tayo haharap po para pagsulitin ang lahat ng ating nagawa.
For all have sinned. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pag wala hong Kristo sa puso ninyo, you stand before the judgment day of God, naked, hubad. Ang gagawin nyo, yung kabutihan ninyo, tupok ka kapatid. Impyerno ka kapatid. You are guilty beyond reasonable doubt. No? Ikaw po'y sisintensyahan ng Diyos dahil lahat ng tao po is destined to go to hell. Pero pag tayo po'y nagpakumbaba, pinapasok nyo si Kristo sa inyong puso. Yun po yung message ng gospel. Haharap kayo sa isang makapangyarihang Diyos. Walang dungis. Wala pong anumang pong uri ng kasalanan at makikita sa puso natin si Kristo. Absuelto ka, kapatid. Kaya nga po sa umagang ito, nais ko pong ihatid po sa inyo ang isang mahalagang elemento po ng pagpapakumbaba at ang pagpapakumbaba po na ito ay walang iba po sa ating pamagat ngayon kundi ang pagpapasakop po sa Panginoon. Sabi nga ho natin, pagpapasakop. Marami po kasi ngayon mga kapatid, ito po, listen up, very careful po kayo. Hindi po porke tinanggap nyo si Kristo verbally, no? Na Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko, tagapagligtas. Pero ayaw mo namang magpasakop sa kanyang mga salita, useless ho kapatid, hindi ka po ligtas ha. Iba po yung sinabi mong Panginoon, tinatanggap kita, kaysa sinabi nyo mong Panginoon, tinatanggap kita, at ikaw po ay nagpasakop sa Panginoon. Alam nyo po, sabi po kay Job, Job is blameless, upright, perfect. Sabi nga po ng isang theologian, ibig sabihin ho ba, Pastor, wala pong nagawang pagkakasala si Job? Meron po. Meron ho. Ang malaking pagkakasala ni Job po, natatakot po siya na ang kanyang mga anak ay magkasala. Ibig sabihin, if there is fear in his heart, pinananampalatayanan niya na sana wag magkasala yung anak niya. It's impossible po. Kasalanan po yon. Ang sabi nga ng Biblia, sino man nagsasabi na siya walang pagkakasala, ginagawa niya sinungaling ang Diyos. So dun po sa pagkakataon na yon, nagkasala po si Job. At pinahintulutan po ng Panginoon na dumating po sa kanya ang iba't ibang uri po ng mga pagsubok. Pero in this book of Job, tingnan niyo po, pupukawin yung kalooban natin, may itinuro si Yahweh para makapagbalik loob po si Job sa kanya. At sabi po ng Job chapter 11, dito po sa ating pag-aaralan, sa verses 13 to 14, ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko. At sa Kanya mo iabot ang mga kamay mo. Hindi po kung san-san. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay at linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Kanino po kinakailangan na isuko po yung puso natin? Kailangang isuko po natin ang puso natin sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming kalakasan, at nawa po sa pamagitan ng pagsuko na ito, ang pagpapasakop sa iyo, matutunan po ng bawat isa, Panginoon, ang kahulugan po ng pagiging disipulo, ang pagiging kahulugan po, Panginoon, ng mananampalataya, ang tunay na kahulugan po ng isang taong maliligtas. Salamat ng marami, Ama, hindi niyo po kami pinabayaan, napakabuti niyo po sa church na ito, sapagkat sa pagkatagal-tagal po na kami nakikinig po, kami po ay inyo pong nire-refine, inyo pong hinahango at patuloy po, Panginoon, dinadalisay upang sa mga huling araw, even to the point of our death and the judgment day, Panginoon, talaga pong tanggap na tanggap namin ang tunay na aral, tanggap na tanggap po namin ang tunay na pananampalataya na isinasaad nyo sa Biblia na hindi kami magkakamali magpakailan paman. Kaya maraming salamat. Forgive us, Father, for all the sins that we have done. Patawarin niyo po kami sa isip, salita, gawa, sa kalooban namin ng mga masasama, na ikaw lamang po maluwalhati sa pamamagitan ng pagpatak ng dugo ni Kristo, linisin niyo po ang lahat ng aming nagawang karumihan. Muli, Ama, maraming salamat. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila po ay pinagkakaloob namin sa inyo, sa banal po na pangalan ni Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang dakilang Ama. Thank you, Lord. Mga mahahalagang kataga po sa Biblia, isuko, ang sabi po dito, alisin ang kasalanan, linisin ang iyong kasamaan sa iyong tahanan. The acceptance of the Lord Jesus Christ is not merely a verbal acceptance. Pagtanggap sa pamagitan ng salita, itinaas natin ang ating mga kamay, lumapit tayo dito sa altar call, sa pulpito, at nilid kayo ng pastor po sa pagtanggap nang hindi ninyo isinusuko ang inyong puso.
nang hindi ninyo inaalis ang inyong kasalanan at hindi ninyo nililinis ang kasamaan sa inyo pong mga tahanan. Uulitin ko po, ang pagtanggap kay Kristo, para maunawaan po natin, ang pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ay pagsuko ng iyong puso sa Diyos. Can we say amen? Amen po ba yon? O baka tutol po tayo doon. Complete surrender to God. Ang puso po natin, may trono yan. Yung trono po natin, yan po yung puso po natin na kada kakain tayo, I don't care. Wala akong alam at wala akong pakialam kung ako'y magpapasalamat sa Diyos o hindi. Kasi yung sarili mo nakaupo dyan eh. Pero pag tinanggap nyo si Jesus, pabababain nyo po yung pride na yon. Ultimong kakain ka na lang kapatid, magpapasalamat ka sa Diyos, mananalangin ka, sapagkat may biyaya ng pagkain sa iyong hapagkainan. Can we say amen? Yan po, isang palatandaan ng trono ng Panginoon, ano ho? Na gustong-gusto mo na masunod yung puso mo, na ang pagtuunan mo ng pansin yung negosyo mo, na bigyan mo ng buong kalakasan mo yung pananalapi mo, pero bababa po yung trono po ng kayamanan sa puso po ninyo, at pauupuin mo si Kristo rito, ilalaan mo po ang araw ng linggo sa pagsamba sa Kanya, inilalaan nyo po ang araw po ng Wednesday po sa pakikinig ng salita ng Diyos, at kung may hihigit pa kay Kristo sa kayamanan ninyo, mas isusuko nyo po yung pera ninyo, yung kayamanan ninyo, sapagkat si Kristo na ang nagahari sa puso nyo at hindi na po ang inyong sariling kalooban. There was a story in the Bible, ano ho, yung isa pong napakayaman, ito paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo. Yung mayaman ho, he observed the Bible very carefully. Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, ano ho, tinanong ng mayaman, ano pa ho ba Panginoon ang dapat kong gawin? Sabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalo niya, huwag kang tatayo na sinungaling po, na patotoo sa iba. Inoobserbahan nung mayaman lahat yon. Panginoon, di po ako nagnanakaw, hindi po ako namamatay ng tao, hindi naman po ako tumatayo ng saksi po ng kabulaanan, pero the Lord Jesus Christ knows the throne of our heart. Alam ng Panginoong Diyos kung sino po ang nakaupo sa trono ng puso natin. At sa pagkakataon na yon, nakita niya po na yung kayamanan nitong mayaman po, ang siyang sinusunod niya, kaya po sinubok siya ni Jesus. Ika'y nasusunod mo naman pala lahat ng kautusan, kaya isa na lamang ang kulang sa iyong puso. Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo sa mga mahihirap, at sumunod ka sa akin. Yun po ay test. Tinitignan lang ng Diyos kung kaya nating ipababa po yung trono po sa puso natin para pasukuin sa Diyos, pero umiling po ang mayaman, siya po'y umalis ng tahimik, at doon nga po winika ng ating Panginoon Kristo, mas madali pa po sa kamelyo na pumasok sa butas ng krayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Yung mayaman po na yon, meron siyang sariling trono niya eh. Trono po niya yung kanya pong pagmamataas, trono po niya yung kanyang kayamanan, trono po niya yung kanyang kasalanan, trono po niya yung kanyang gustong mangyari sa kanyang buhay. At hindi niya sinunod ang ipinapayo kay Job, na ang sabi po ng Job chapter 11 verse 13, ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko. Alam niyo po, hindi po mahirap makita yung palatandaan ng pagsuko sa Diyos. This is going to be your assignment, ano ho? Pakibasa niyo po yung buong unang Juan, chapter 1, 2, 3, 4, 5. Pag nabasa niyo po yung 1 John, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, liliwanag ang pag-iisip ninyo, makikita nyo po kung sino ang tunay na sumusuko sa Diyos. Paano po pagsuko sa Diyos? Number 1, ang sabi po dito, yan. Ang pagsuko po sa Diyos ay pamumuhay po sa liwanag. Ang sabi ni Jesus Christ, ano ho, kayo na gumagawa ng mga kasalanan o kasamaan, doon kayo sa labas kung saan merong kadiliman, kung saan merong mga pananangis at pagkangalit ng inyong mga ngipin. Itapon po sa kadiliman. Bakit po? It is clearly stated po in the book of 1 John, chapter 1, verse 6 to 7, ang sabi po ng unang 1, 1 sa 1 hanggang 7, kung sinasabi natin, ayan po, no, professing Christian ito, kung sinasabi natin na tayo ay may pakikisama sa Kanya,
Sino yung kanya po? I have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Kasama ko siyang naglalakad palagi. Sa prayer ko, bukang bibig ko siya. Kung sinasabi nating tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo, at hindi tayo namumuhay ayon sa katotohanan. Verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya ng siya ay nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Napakaliwanag ano ho? Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya ng si Kristo'y namumuhay sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Alam niyo po, in John chapter 3 verse 19, ang Panginoong Hesukristo po naparito para iligtas po tayo eh. Pero ang nais ng tao'y gumawa sa kadiliman, sapagkat ang nasa ng tao'y masasama at ang nasa ng tao ay gumawa patuloy sa kadiliman. Totally depraved po tayo, kapatid. Kung hindi po sa biyaya ng Diyos, kung hindi po talaga tayo'y kakaawaan araw-araw, ang lakad doon ng tao talagang pupunta sa kaliwa, pupunta sa kanan, hindi tayo lalakad ng diretso ho eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko po, iwasan po natin yung tayo po'y nagpapatotoo po, verbally ano ho. Hindi po masama magpatotoo po, pero iwasan po natin na sasabihin po, ako'y pinalaya na ng Diyos sa paglalasing. Talaga ho dapat paninindigan niyo po yon. Pero kung hindi ka man nagsasalita, gaya po ng sabi ng 1 Peter chapter 3, ano ho, sa mga kababaihan po, ang sabi ni Pedro roon, kahit hindi na kayo magsalita, that is the best testimony of all. Can we say amen? Kasi kahit hindi kayo nagpapahayag po na ako'y binago ng Diyos, pero nakita naman sa buhay natin, talagang binago po tayo. At dumating yung time na tukso tayo, nagkamali tayo, hindi ganun kabigat po yung burden, kaysa nagpapatuo po tayo na ako, pinalaya ako ng Diyos sa pag-inom ng alak, ako, pinalaya ako ng Diyos sa pornografiya, ako, pinalaya ako ng Diyos sa lahat ng bisyo. Verbal lang po yun eh. Kailangan ho lumalabas sa bunga. Ang sabi po ng unang Juan, dun po sa 1 John, chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang lahat ng mga kasalanan na ito, kaya nga gustong-gusto ng Diyos o pinapahayag eh. Hindi po kinoconceal, hindi po sinasabing napagtagumpayan ko ng kasalanan, Panginoon. Kung ipinapahayag natin ang lahat ng mga kasalanan na ito, siya po ay tapat at mabuti, nalilinisin po ang lahat ng ating karumihan, at patatawarin po tayo sa lahat ng atin pong nagawang pagkakasala. Do not forget, in John chapter 3 verse 19, masama ang budhi ng tao. Hindi born again ako, masama pa rin ang budhi natin, kapatid eh. Not unless Jesus Christ sits on the throne. Ang gusto po ng tao sa kadiliman eh. Wala pong magnanakaw sa harapan ng liwanag ng araw. Wala pong mangangalon niya sa harapan po ng spotlight. Wala pong gagawa ng pagsisinungaling at ikokonsil niya po yung katotohanan sa liwanag ng salita ng Diyos. Not unless po itong tao na ito'y palayain po ni Kristo at bigyan po siya ng panibagong buhay, buhay po na tutungo sa walang hanggan. Kaya nga po, ang pamumuhay po sa liwanag ay palatandaan po na tayo po ay nagpapasakop sa Diyos. Reassess yourselves. Examine yourselves. Sa kabila ng liwanag ni Kristo at ng liwanag ng kanyang salita, meron po bang kadiliman na nakatago sa ating puso hanggang sa kasalukuyan? If anyone is involved, for example, in pornography, hindi po dahilan niya na hindi na kayo mahal ng Diyos. Mahal na mahal nga kayo ng Diyos eh. At minsan may mga nakakausap po ako ng pastor, naku, wag mong sasabihin yan kasi nakakahiya. No. Hindi lalaya ang kabataan sa ganyan, kapatid, hanggat hindi natin sinasabi yung liwanag ng salita ng Diyos eh. Ayoko na magsimba, pastor, kasi nanonood ako ng mga malalaswang panoorin. Makikilala ninyong katotohanan si Kristo, at si Kristo ho ang magpapalaya sa inyo. Do not believe the lie of the devil na ikaw'y tumitingin diyan, hindi ka na mahal ng Diyos, kaya mo nga naririnig yung mensahe na ito, nais kang palayain ng Diyos sa ganyang uri ng kasalanan. Can we say amen?
Huwag po kayo magpapadisib sa dyablo, ayoko na. Pastor, paulit-ulit na lang. Kapatid, ang puso natin kasi talagang nasa dilim eh. Kailangan papunta tayo palagi sa ilaw, 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 liwanag. Ulitin ko po, sabi ng John chapter 3 verse 19, ang pita ng laman ng tao po ay masama at ayaw ng tao sa liwanag. Ang gusto ng tao, lahat tayo, pati mga Christian, ang gusto po ng puso ng tao, pumunta sa kadiliman palagi eh. Pero dumating po yung kaliwanagan sa atin, ito nga ho, klarong-klaro, kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng si Kristo ay nasa liwanag, Jesus Christ is light. Tayo po'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Lalong-lalo na yung mga anak natin dito, mga kabataan, do not lose hope. If you are addicted to that kind of sin, ang buti ng Diyos, kaya nga may mensaheng ganito kapatid eh. Alam nyo ba? Ang inihintay lang ng Diyos po sa atin, we confess our sin. Sabihin niyo yan. Panginoon, addicted po ako sa ganitong uri po ng panoorin. Palayain niyo po ako, Panginoong Diyos. Nagsisisi po ako, gusto ko pong lumakad sa liwanag ninyo. God is faithful and just. Ano pong sabi? If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us, to cleanse us from all our unrighteousness. Lakad ulit, kapatid. Pastor, after a week na naman po, nahulog na naman ako. Hingi ng tawad ulit, kapatid. Walang susuko. Hanggang mamatay tayo, hingi ng tawad ulit. Bakit ho? My grace is sufficient for all of you. Minsan yun ang hindi natin nakikita eh. Ang deception ng kalaban dyan, ay hindi, nahulog na yan eh. Lahat tayo mahuhulog dyan, kapatid. Lahat tayo magkakamali. Lahat tayo magkakasala. Gusto ng puso natin dilim, lalo na mga Kristiyano. Gusto po ng dila natin chismis. Gusto ng dila ng isa pong tao ay kasinungalingan. Gusto natin yung pita ng laman. Gusto natin yung pita ng mata. Gusto natin ang pagmamayabang sa mundo na ito. That is why we need a Savior. Alam nyo po, nakinikinita ko lang ho yung mga nagpo-profess po, no, na mga organisasyon. I don't want to call them church. Nagbibigay ng mga libre-libre. When they stand in front of a holy God, tupok sila, kapatid. Matutupok ka. Kasi ang kabutihan no, ginagawa bilang bunga po ng pananampalataya. Pero ginawa mo yan dahil inutusan ka ng sugo ninyo dahil sa pamagitan ng mga mabubuting gawa mo, iligtas ako't makapagmamayabang ka sa Diyos. In the day of judgment, nako, depart from me, you evildoer. Ha? Matthew 25:21, kayong lahat, ng mga masasama, lumayo kayo, and then sasabihin ng Panginoon din sa lahat ng mga tunay na nanampalataya sa atin. Yun po yung hinihiling ko, mapakinggan natin lahat, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Ang trabaho po nating mananampalataya is just to preach the Word of God. Pastor, hindi na convert eh. Hindi nyo na po kasalanan yon. Ano pong sabi ng Biblia kanina? For the message of the gospel is foolishness, especially for those who are perishing. Wala kayong magagawa doon kahit na anong effort gawin ninyo, kahit na ano pong discipleship training, kahit na ano pong pagpaplano. Ang trabaho po ninyo, sabihin yung totoo, makita yung bunga po ng mabubuting gawa, si Lord po kikilo sa puso nila para maligtas. Huwag kayong mapofrustrate. Pastor, 30 years na, 40 years na, mamamatay na yung biyenan ko, ayaw pa rin tumanggap. Mga kapatid, Diyos ang kumikilos po sa puso nun. Pagka naman nasharean kayo, nakaranas na ho ba kayo nung ganon, yung mabilis pa sa alas 4, biglang tumanggap. Nakaranas na ho kayo ng ganon, nasharean ninyo, tapos parang talagang tuwan-tuwa yung puso mo, praise God, nasama ko na sa church. Ngayon, kasama mo na, 32 years, naririto pa rin. But for those who will be saved, it is the power of God unto salvation. Meron naman pong ganon. Hindi ho mahirap kausapin. Nung sinabi niyo po si Kristo sa kanya, tinanggap hanggang ngayon, naririto sa church. Nagpapatuloy. Ibig sabihin ho, isa po sa mga pinili ng Diyos yon. Pero wag niyong i-blame yung sarili niyo. Ulitin ko po Ako po when I stand here in the pulpit, ang job description ko pong binigay ng Diyos, preach the Word of God. Pagbaba ko, makakapareho na ho tayo. Pwede niyo po akong biruin, pwede niyo po akong asarin,
Hindi ako magagalit kung hindi nyo ako pansinin o kaya po, halimbawa ho, magtampo kayo sa akin. Kasi nagawa ko na po yung trabaho ko. And that is to preach the Word of God. Na sana ang bawat isang naririto po, gaya ng nakikita ninyo ako ngayon, tumungo tayo sa ilaw. Pag hanggang ngayon ho, marami tayong nilalakaran, nasa kadiliman po, you try to ask yourself, did I really accept the Lord Jesus Christ? Yung ginagawa nyo ho ba, madali lang naman hong malaman yan eh. Maglagay po kayo ng spotlight dito. Kung yung ginagawa nyo po, kaya nyong gawin sa harapan ng maraming tao, ano ho, yung kasalanan po na yon, ibig sabihin ho, hindi ho tayo nahihiya. So baka ho, hindi naman masama ho yun. Pero ang isang kasalanan, kaya nga ho, kinukubli natin sa kadiliman, kasi hiyang-hiya ho tayo pag nakita tayo ng Diyos at nakita tayo ng ibang tao. I have just observed po, no? Doon po sa mga gumagawa po ng katiwalian, wala po ako nakita na kabit ho o hindi naman ninyo asawa, tapos magde-date kayo, kitang-kita kayo ng lahat ng tao, hindi ho ba? Pero kung misis nyo po yan, you're very proud. Bakit? Nanumpa kayo sa Diyos, ingatan nyo yung misis nyo, dala nyo yung 3 anak po ninyo, kumakain kayo sa labas, kahit sa kalagitnaan ng maraming tao, proud na proud ka po sa pamilya nyo. Pero kung di mo pamilya po yan, kung alam mong illegal yan, alam mo na yan masama po, doon kayo doon sa sulok na sulok, yung walang nakakakita. Doon po kayo papasok po sa mga lugar na madidilim. Bakit po? Kasi ang nais ng puso mo ay lumakad sa kadiliman. Kaya po ang tunay hong sumusuko kay Kristo, namumuhay po sa liwanag. Ikalawa pong palatandaan, kapatid, ano? Siyempre po, yung pagsunod natin sa Diyos. Wala pong perfectly, 100% makakasunod sa Diyos, ano ho? Pero alam po ng Diyos, ito yung kanyang kautusan, nakatingin tayo, nadulas kayo, pero tingin na naman ulit, kasi sabi ng Bible, if you confess your sins, pagkatapos malapit-lapit na kayo, nadulas na naman kayo, humingi ulit kayo. Kaya nga sabi kay Job po iabot mo yung kamay mo sa Diyos. Bet kailangan nating iabot? Madudulas kayo sa kasalanan ano bang tawag doon? Madudulas din po ako sa lahat ng kasalanan at mga tukso Ako po ay madadapa sa lahat ng uri po ng pagkakamali. Kaya titignan lang natin si Kristo. Look unto Jesus alone. Pag nadulas, tayo agad. Pero pag hindi na tumayo, ibig sabihin ho, wala na po yung talagang pagsunod natin sa puso sa Panginoon. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 4 to 6. Unang 1, 2, 4 hanggang 6, ang nagsasabi, pakinggan niyo po mga kapatid, ano ho? Ang nagsasabing, nakikilala ko si Jesus, He's my personal Lord and Savior. Ngunit, hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. Kaya po, in the day of judgment, away from me, you evildoer. Panginoon, hindi ho ba sa pamagitan po ng inyong mga salita, nangaral ako? In the day of judgment, may mga pastor ho, magtataka sila. Yan nga po, yung mga bulaan pong mga sugo. In the day of judgment, miracle church po kami, nagpagaling po kami Ano sasabihin ng Panginoong Diyos? In Matthew chapter 7 verse 21, hindi ko kayo nakikilala. Depart from me, you evildoer. Ano ho ba yung palatandaan? Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad ng salita ng Diyos ay umiibig ng wakas sa Diyos at sa ganito natin nalalaman na tayo'y talagang sa Kanya. Yung tumutupad ng utos, umiibig ng wakas sa Diyos. Can we say amen? Umiibig ng wakas sa Diyos. Kaya nga ho, may isang talata sa Biblia, no ho? Dito po sa aklat po ng unang Samuel 15:22, naloko rin po si Samuel No ho? Akala po ni Propeta Samuel, pinapila niya po yung lahat po ng mga matitipunong mga lalaki ho, no? Mga anak ho ni Jesse, kasi kailangan na hong mamili ng bagong hari. Ayaw na po ng Panginoong Diyos si Saul. Pinarada po yung lahat ng mga kapatid po roon, mga anak po ni Jesse. Lahat ng mga makikisig. Nung pagkita po niya,
Ito siguro yung pinili ng Diyos, pinakamatangkad pinakamakisig. Sabi ng Panginoon, ang Diyos hindi tumitingin po sa kakisigan, ang Diyos hindi tumitingin sa talino, kundi ang Diyos ay tumitingin sa puso ng isang Kristiyano. Nagmalaki po talaga itong si Haring Saul. Hindi ako papalitan ng Diyos. No one is indispensable, kapatid. Huwag natin sasabihin, hindi ka nabababa sa trono mo. Pag ayaw na po ng Diyos, pabababain ka, lalo na't hindi ka po lumalakad sa kalooban niya. In a snap of a finger po, pwede kang pababain ng Diyos. Sabi ni Haring Saul po sa ating Panginoon, hindi, di bali, Panginoong Diyos, yung lahat po ng mga matatabang tupa na kinuha ko po, dun po sa hari ng Amalekita, ibibigay ko sa inyo bilang mabangong samyo ng pag-aalay. Naku po, ano pong sabi ng Panginoon? In the book of 1 Samuel, chapter 15, verse 22, ang sabi ng Panginoon doon, hindi ko nais ang mga hain at mga handog ninyo, sapagkat ang nais ko, ikaw ay sumunod. Obedience is better than sacrifice. Hindi po yung church attendance, hindi po yung magaling tayo sa Biblia, hindi po mga kapatid na active tayo sa church, magaling tayong umawit, mahusay tayong pastor. Obedience is better than sacrifice. Sabi ng Panginoon, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wakas sa Diyos at sa ganito nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Kanya. Nasa ilaw ka. Pangalawa po, gustong-gusto mong marinig kung ano po yung kalooban ng Diyos. Can we say amen? Gusto nyo ho ba? Or ayaw nyo, iniiwasan nyo yung Word of God? Subukin nyo po, lalong-lalo na nga, sabi ko po sa mga kalalakihan. Maraming tukso, pero subukin nyo po, Lord, gusto ko pong kung paano nyo pong iniutos sa akin, mahalin ko ang misis ko, mahalin ko yung mga anak ko, magsakripisyo ako sa trabaho, mag-overtime ako, para po may kakainin yung pamilya ko. Subukin nyo po yun, kapatid. Ay nako, pagsunod po sa Diyos yun Pero sige po, But I'm telling you the consequences. Subukin nyo rin po. But I'm telling you the consequences, Subukin nyo po na talagang bakliin po yung salita ng Diyos. Kuha kayo ng kabit po, magtago ho kayo. Disaster yan, kapatid. Wala kang kapayapaan dyan. At wala kang buhay na walang hanggan dyan. Kaya nga yung tunay na nasa Diyos, pag binuklat niya po, talagang excited siya Sabi sa ating mga kabataan, ibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang kanilang mga alituntunin. Subukan niyo po ang Panginoong Diyos. Obey God. Tignan po natin, ano po yung magiging magandang blessing at ang magiging consequence. Sana ako'y nakikiusap, wag na po dun sa consequence ang susubukin natin. Kasi 100% sa pagbabasa ko ng Biblia, kakaharapin niyo po palo ng Diyos. Wag na Kaya dun lang tayo kung saan tayo pinapasunod ng Diyos. Yes, we are not perfect. Ang labi po natin, makakapagmayabang. Ang puso natin, magsasabi po na kung minsan magaling ako. Ang ating pag-iisip po, makakakita po yan ng mga kahalayan. Pero alam ng Diyos kung sinasadya ang kasalanan at alam din ng Diyos kung ang kasalanan po na yan ay nahulog tayo sa tukso. Ikatlo, mga kapatid, hindi lamang po yung pagsunod sa Panginoon, kung hindi po yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Nasa ilaw ka kuno, naroroon ka po sa pagsunod, pero biglang namatay yung iyong kapitbahay na kinaiinisan mo. This is a test of your heart. What would be your reaction? Namatay yung numero uno pong umaaway sa inyo, yung numero unong kinaiinisan mong tao, namatay, ano po ang magiging reaction ninyo? In the book of Proverbs, chapter 24, verse 17, Proverbs 24:17 o Kawikaan 24:17, huwag mong ikagagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan, sapagkat pag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila ay hindi na niya parurusahan. Bilang isang Kristiyano tanggalin natin sa puso natin na matay po yung tao na kinakiinisan natin. Halimbawa lang po, politiko, hindi nyo gusto talaga, namatay, bumagsak yung eroplano. Matutuwa ho kayo.
Kahit pa kinaiinisan nyo po yung tao, no, masama yung loob nyo sa kanya, corrupt siya, kapatid, halimbawa lang, namatay, bumagsak yung eroplano. Mga kapatid, I'm just reminding you of the Word of God. Wag na wag mong ikagagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Matthew chapter 5 verse 44 tells us, ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang umaalimura sa iyo. Purihin po, Panginoong Diyos, napakabigat po niyan. At gayon din naman po ang sabi po ng Roma 12:20, in the book of Romans chapter 12 verse 20, na kapag ka nagutom ang iyong kaaway, pakanin mo siya, at pagka po siya'y nauhaw, painumin mo siya. Hallelujah, Pastor. Diyos lang ho yata makakagawa nito. Pero alam niyo mga kapatid, gaya ng sinasabi po ng aklat ng Marcos, doon po sa 12:30 hanggang 31. Doon po umiikot yung kabuuan ng utos ng Diyos Ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kalakasan mo, at ibigin mo yung iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Complete packaging nga ang Panginoon, hindi lang yung kapwa pinapaibig Kasama po ang kaaway. Mateo 5:44. At pag yung kaaway nyo po napahamak, ang reaction po ba natin, yan, buti nga, pinaparusahan ka ng Diyos. Yehey, namatay na yung may utang sa akin. Ganun po ba, kapatid? Sana maghunos dili kayo. Baka hindi po tayo ligtas, kapatid. Kasi yung kaligtasan na tinuturo sa atin ni Kristo, pagpapasakop, pagtanggap po sa kanyang mga aral. I hope and pray, wala ho rito pagka namatay yung kapitbahay niyang kinaiinisan niya, o maski po yung biyenan, kalaban ninyo, naghihingalo, namatay, o kaya ho, halimbawa po, yung umaapi sa inyong boss, biglang nabalitaan ninyo na aksidente, na sagasaan, what would be your natural reaction? Doon makikita, kapatid, kung ligtas ka o hindi. At ako, dediretsuin ko po kayo, pag nag-enjoy kayo sa kaaway ninyong namatay at sinabi nyong hallelujah, diretso kayo sa impyerno. Can we say amen? Inuulit ko lang po para maalis sa puso natin yung galit. Kasi sabi ng Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kaaway, pag-ibig sa Diyos. Hindi po pwedeng pag-ibig lang sa Diyos, pag-ibig sa kapatiran, pagdating sa kaaway patayin. Alam ko, kapatid, meron hong natutuwa rito pagka napapahamak yung kanilang kaaway. I hope wala ho rito, may utang ho sa inyo na napakalaki. At nakita nyo pong na-aksidente, patay na, ay salamat, hallelujah. Sasabihin nyo, hallelujah. Kilabutan po kayo, kapatid. Huwag ho tayong matutuwa kung ang kaaway natin ay nabubuwal. Huwag tayong magsasaya pag ang kaaway po natin ay napapahamak. Pwede ko bang marinig na amen? Tinuturo po ng Diyos yan, kapatid. Kaya nga po sabi ng Biblia, kung ano po yung nais ninyong gawin sa inyo, yun po ang gagawin din ninyo sa inyong kapwa. Gusto nyo ho ba pinagtatawanan kayo na matay ho yung mister ninyo kasi may kaaway yung mister ninyo? Lahat ng kapitbahay nyo nagsasaya. Mapapahamak ho yung nagsasaya. Kasi ang katuruan po ng Biblia, nagsasabing nasa kanila yung liwanag. Number 1, yung sabi natin, na lumalakad sa liwanag. Nagsasabing sumusunod sa Diyos, pero napopuot sa kanyang kapatid, nasa kadiliman. At pag nasa kadiliman tayo, definitely hatol ng Diyos, impyerno. Matuto po tayong magmahal po sa Diyos, magmahal sa kapwa natin. Lalo't higit po, yung umaaway sa atin, mahalin po natin. Hallelujah. Dapat ang heart po natin, palagi pong mapagpasalamat sa Diyos. Baka po ang heart ninyo, may nag-post lang po na umuunlad ng kabuhayan po sa social media Inggit na inggit kayo. Sana bumagsak yung tao na yan, napakayabang. Huwag ganun, kapatid. Kasi dumating lang po yung pagpapala sa kanila, meron din pong darating sa atin. Can we say amen po? Inuna lang sila ni Lord. At sana po maging very restrictive din tayo. Hindi po lahat ng kayamanan ina-announce. May natutunan ako doon, kapatid. May kakilala po ako, in-announce niya yung bagong bahay niya, 3 kotse niya. Nagkaroon ng access yung akyat bahay sa kanila nung isang gabi.
Kinuha ho yung kotse niya, kinuha ho lahat ng ano niya, yung kayamanan niya, yung pera niya, nasa vault kasi pati yun naka-announce eh. Totoo po ito, nangyari po ito. Nalaman ngayon ng akyat bahay kung saan sila nakatira, nalaman po kung saan nilalagay yung susi kasi pinipicturean niya, nakita po kung saan niya tinatago yung kanyang pera, nilagay po sa vault po ng kotse nila, kinarna po yung sasakyan niya. Bakit po? Kasi naka-expose lahat sa social media. Baka akala po ng maraming magnanakaw, talagang sobrang yaman ninyo, ina-announce po natin. May mga bagay po that should not be announced in the social media. Lalo-lalo na yung kayamanan, lalong-lalo na yung mga plano natin, hindi dapat ina-announce po yan. Marami pong naiinggit na hindi mananampalataya sa social media. Lalo na huwag kayo mag-a-announce ng galit ninyo in social media. Kasi hindi ninyo alam, yung lahat ng nakikinig na tao dyan, hindi po lahat sa inyo natutuwa. At ganun palagi paalala ko po, no, hindi ko po sinasabing bawal ang social media. Huwag naman din sasama ang loob ninyo, nag-upload kayo, may nag-comment ng negatibo, bahagi po yon ng consequence ng pag-upload. May matutuwa, may hindi matutuwa. Can we say amen? Kaya dapat handa po yung puso natin pag nag-upload po tayo. At kailangan po, pag may nag-comment, yung puso po na tayo po mahabagin pa rin, maibigin pa rin sa kanila. Ika-4 ho, palatandaang nagpapasakop po tayo, tumatalikod na sa sanlibutan. Excited pa po ba kayo? Sorry po, no? Ay, kilala naman ako ng mga ibang mga kapatiran po rito. Galing ako sa isang makasalanan na buhay, kapatid eh. Nung binabinata po tayo, enjoy na enjoy po ako. Marami pong girlfriend, maraming babae, inuman, lahat ho ng kalayawan ng mundo. Pero pag nasa Diyos ka na, gaya ng pinipreach po natin, sabi po rito, in 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang umiibig sa sanlibutan na hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, number 1, pagnanasa po ng laman. Bakit may kabit? Nagnanasa yung laman. Bakit may pornografiya? Nagnanasa yung mata. Bakit may pera? Nagnanasa po yung kayabangan natin. Bakit ho may mga bagay ho na mga bisyo? Kasi gustong-gusto po ng makasalanang katawan po ito. At ang lahat ng mga pagnanasa ng mata, ang lahat po ng pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kung hindi po sa sanlibutan. If we are going to continue until verse 17, ang sabi po dyan, ang lahat ng bagay sa sanlibutan po ay mapaparam. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanpaman. Can we all say amen? Do not be tempted with the lust of the eyes. Kaya po ako takantaka, lalong-lalo na sa mga tao po na hindi kayo makakontento sa misis ninyo. Kasi pastor tumaba na si misis Bakit yung kabit mo ba hindi tataba pagdating ng araw yan? Bakit yung heart natin, gustong-gusto natin na tayo magkaroon ng lahat ng karangyaan sa mundo na ito. Heaven and earth shall pass away. Yung kagandahan natin, mawawala yan. Yung buhay ninyong taglay darating po, huling hiningan na lang po ninyo, wala kayo maipagmamalaki sa Diyos. Ano po sabi ni Job? Hubad akong pinanganak sa mundo na ito, hubad din naman akong aalis, ang lalabas lang po sa bibig ninyo na talaga pong pupunta po sa langit, purihin nawa ang pangalan ng Diyos. Yun lang po ang talagang magka-count sa langit. Hubad tayong pinanganak dito Nakita niyo po yung sanggol. Mayroon po bang sanggol dito? Paglabas nakalakos na, naka-Rolex na yung bata. Wala naman nung ganun At hanggang sa kamatayan niyo po, aalisin din yan Kahit na sabihin niyo po, hindi, gusto ko ilagay yung mga alahas ko Pinagbabawal yan, lalo na kapag ako nag-decide po yung pamilya niyo, ipakremate kayo, hindi isasama yung singsing ninyo, tatanggalin. Hindi isasama yung Rolex ninyo. Papasok po kayo doon, sa hurno paglabas ninyo, puro abo na lang kayo. From dust thou art, and from dust thou shall return. Bakit humaling na humaling po tayo doon po sa pagnanasa ng mata? Mawawala. Sa pagnanasa ng laman. Alam niyo po, when you reach the age of 50, tama yung sinasabi ni Haring Solomon Darating sa ating mga kalalakihan yung pagnanasa po na sumiping, mawawala yan Darating 60 years old, 70 years old,
Yung mga kabataan ngayon, malalakas po yan. Yung kanila pong sexual libido, malalakas po yan. Pero there will come a time, the lust of the flesh will go away. Bakit ho? Tumatanda ang tao eh. Tapos, alam niyo po, no, ang pagmamayabang natin sa mundo na ito, ang mundo na ito po is very narcissistic. Ano po yung narcissistic? Ang gusto po niya, ako, mapunta yung spotlight sa akin, makita ang achievement ko, makita ang kayamanan ko, makita po kung gaano ka-successful po ako. At usually, yan po ang laman ng social media. Usually, yan po ang laman ng mga reunion. Usually, yan po ang laman ng lahat ng puso ng tao ngayon. Pero pinare-release tayo ng Panginoon diyan. Pinapatalikod tayo sa sanlibutan kasi pag iniibig nyo po yung lust of the eyes, yung lust of the flesh, at yung pride of this world, hindi po tayo ligtas. Hindi po masama ho na magkaroon ng bahay, okay po yon. Pero that's not the priority of your life. Hindi po masama ho na, anak, may mga masarap tayong pagkain, ipanalangin nyo sa Diyos, lalo kayong pagpapalain. Hindi masama ho, nagkaroon kayo ng magandang cellphone. Pero hindi ho priority ng buhay yan. At huwag nyo pong ilalagay na kapag nasira yung maganda mong cellphone, nasira yung maganda mong kotse, nasunog yung maganda mong bahay, wasak na yung mundo mo. May Diyos pa eh. Can we say amen? Lahat ho secondary eh. Kaya po pati pera, naku mga kapatid, wag hong buong puso nyo nakalagak sa pera. Alam nyo po, no, ang pera pwede hong madukot eh. Yung kotse ho, pwedeng makarnap. Yung pong kakilala ko po, no ho, gunaw na gunaw yung mundo niya. Nakuha yung kotse niya. Nakuha ho yung mga appliances nila. Nakuha po yung... Pero sa ating mga Kristiyano ho, meron hong Diyos na makatarungan. Kaya nga pag sa isang Kristiyano, tayo po'y nanakawan ng ganyan, nawalan po, ano po nilalagay natin sa puso? Ang Diyos ang magpapalit. Can we say amen? Hindi ho magugunaw yung mundo natin dahil nawala ho yung mga gamit natin. Why? That is the lust of the eyes lang, lust of the flesh, pride of this world. Huli sa lahat, sabi po ng Biblia, purihin po ang Panginoong Diyos, talaga pong ang isang niligtas ng Diyos, kinamumuhian yung kasalanan. He hates sin. Hindi po natin sinasabi hindi magkakasala, no? Pero ayaw niya ng kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pwede ba nating sabihin, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala? Dati po mga kapatid, excited yung puso nating mga kalalakihan. Lalo pa nung wala pa tayong misis, pagsabay-sabayin talaga ho yung mga girlfriend, mga babae. At pagka ho na tuklasan po na magkakasabay sila, parang proud na proud tayo ho. Gustong-gusto ng puso natin nagsabunutan ng babae dahil sa atin. Kasi yung gusto ng puso po ng isang mayabang na lalaki. No, pag-awayan siya, piling gwapo siya, na nakita po natin. Pero alam nyo po, pag dumating yung pagkakataon ho, no, na nasa salita ka na ng Diyos, hindi tayo nananatili po sa ganyang uri ng pagkakasala eh. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Depart from me, you evildoer. Please pray to God, Lord, sana sa lahat ng pagkakataon, I can be used for your greater glory. I hope and pray na sana pag tinukso po yung mga lalaki dito, we are still going to give glory unto God. Lalo na po yung mga nasa opisina rito, may mga position po kayo, may lalapit sa inyo, and you will just plainly say no. Tatanungin ho kayo ng babae ho na umaalembong sa inyo, bakit? Kasi mahal ko ang Diyos at mahal ko ang asawa ko. Can we say amen? Sana dumating yung pagkakataon, subukin tayo ng Diyos. Kailangan ng pantuition ng anak nyo o pang-ospital ng anak nyo, at kayo po'y grab driver, may naiwan po doon sa loob ng sasakyan ninyo na 1,000,000 piso, at ang sasabihin ninyo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko po kayang itago ito sapagkat nais ko mabigyan ka ng kalwalhatian sa buhay ko. Can we still say amen? Na naroon yung pagkakataon po, galit na galit ka, at yung kaaway mo yung nagmamakaawa sa iyo, nasa ilalim ng kapangyarihan mo, kaya mong durugin,
Pero nanalangin ka kasi sa Diyos, Panginoon, gusto ko po magbigay ng kaluwalhatian sa inyo at narinig ko po yung aral po ninyo tungkol sa kaaway, mahalin ang kaaway at ipanalangin. Kahit dati ho, inaalimura niya po ako, ipanalangin po at ipadama ko po ang pag-ibig ko sa taong umaalimura sa akin. Binigyan po tayo ng kapahayagan ng Diyos. Hindi po madali yan, pero pinaalam sa atin po ang tunay na kalooban ng Diyos. Bilang pangwakas, binigay sa atin yan eh. Sabi po ng unang 1:5-20, 1 John chapter 5 verse 20, at nalalaman natin na naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Pinaalam yan. Binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Sino daw po si Jesucristo? Siya ang tao. Sabi ng iglesia. Siya po ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tayo po lahat ay tumayo. O purihin natin ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ama naming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa pamagitan ng pagpapasakop sa inyo, makakamtan namin ang mga kataga po, sinabi ninyo, Panginoon, in Matthew chapter 25 verse 21, good and faithful servant, welcome to my kingdom. Ama namin, ang tunay na tumanggap sa inyo, hindi lang po sa salita, kundi ang puso niya po'y nagnanais na lumapit sa liwanag. Ang tunay na tumanggap sa inyo, patuloy po naninindigan kung saan po ang kasalanan ay malayo at patuloy po tinatalikuran niya ang lahat ng hilig po ng sanlibutan na ito. The lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of this world, Panginoon, kinamumuhian po yan ng mga tunay na anak po ninyo. Kaya sa akin pong panalangin, Lord, ang akin pong trabaho sa harapan na ito, ipangaral ang salita po ninyo. Kumikilos na po ang inyong banal na Espiritu, tanggapin man po ito, Lord, nagaganap lamang po ang inyong salita. For those who will perish, and sabi niyo po, Panginoong Ama, the word of salvation is just foolishness upon them. But for those who will be saved, this message of salvation is the power of God unto all eternity. Maraming salamat, Ama, at patuloy hinihiling namin, Lord, huwag kaming mapahamak, huwag kaming magkamali, huwag kaming mapariwara, Panginoong Ama, sapagkat taglay namin po ang salita po ng katarungan, salita po ng kaligtasan, at ang salita po, Panginoon, ng inyo pong buong kaalaman. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng papuri at pagdakila ay pinagkakaloob namin sa inyo, sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Thank you, Lord. Atin pong ihanda ang ating mga tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Dear Father God, our Heavenly Father, we thank you for all the blessings that you have given us. Lord, kami po ay nananalangin na sa lahat po ng aming pinanghahawakan ngayon, kayo po ay aming maparangalan, na kayo po ay amin pong ma-acknowledge that you are the ultimate source of all our wealth. Panginoon, kami rin po ay nanalangin na sa lahat po ng mga malilikom po namin na halaga, alam po namin, Lord, na hindi po ninyo ito kailangan, but all these blessings, all these tithes and offerings may help us, Panginoon, to further your kingdom. Nawa, Panginoon, ang lahat ng mga yaman na ito ay magamit po namin para po sa ikalalago ng amin pong bahay-sambahan, the ministries, Panginoon, at lahat po ng mga purposes na amin pong nilalagak po para po sa aming bahay-sambahan. Ang lahat ng ito ay amin pong pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you
sacrifices of joy. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Nadako naman po tayo sa birthday greetings, anniversary greetings. Happy birthday! Drum roll, March 9, Sister Irma Talag. Happy birthday po. And sa March 11 naman po, si Sister Samantha Dumagit. Bigatin po pala ngayon ang listahan natin, no? March 12, Brother Greg Melendez, ang Green Team. And sa March 13 naman po, si Sister Rose Jimenez. March 15, sabi ko po sa inyo, bigatin po tong linggo na to eh. Sa Manila Hotel na po ba tayo? Sa March 15, Sister Marley de los Reyes. Happy birthday. And sa happy anniversary po, March 13, si Brother Ernesto and Sister Sara Ordinario. Sige po, tawagan po natin ang mga nagdiriwang ng ating mga birthday. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami magpapalibre. Si Lord po ang manlilibre. Sige po, para po we'll receive the blessings from our Lord. Thank you very much po. Sige, lay hands po natin ng ating mga kamay sa ating pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang birthdays. Panginoon, kami nga po talaga ay tunay po na nagpupurit, nagpapasalamat po sa inyo, nagagalak po Lord ang aming pong mga puso, sapagkat nakikita po namin, Panginoon, ang aming pong mga members na nagdiriwang po Lord ng kanilang kaarawan. We thank you, Panginoon. We are very grateful for another year na ipinagkaloob po ninyo sa kanila. Bless them, Lord, 100-fold, O God. Panginoon, lahat po, Lord, ng mga nasa harapan na ito, we testify, Panginoon, na sila po, Lord, ay lumalakad po sa inyong harapan. Sila po, Lord, ay inyo pong mga abang lingkod. Pagyamanin po niyo sila, Panginoon, both in financial and their health, Panginoon. Bigyan niyo po, Lord, ang lahat ng kaloob at ang nais ng kanilang mga puso, Panginoon. Fulfill the desires of their hearts, O God. Na tunay nga po, Panginoon, na sa kanila pong pagpapatuloy at paglakad po, kayo po ang manguna sa kanilang mga buhay. Bless them, O Lord. Guide them, O God. Be with them, Panginoon. And we ask this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. For our important announcement po, sa March 16 next week, ang presider po natin si Sister Vicky Vista. Sa tithes and offering din po, Sister Vicky Vista and the flower bringer, the Dumagit family. For our regular activities po, every Wednesday, 7 o'clock in the evening, ang atin pong Bible online studies po. So, inayanyahan po ang lahat na tayo po ay mag-tune in sa ating pong official Facebook channel. And for the prayer meeting po, every day, 5 o'clock to 6 a.m. Every Friday, Saturday, Monday,
Meron din pong 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. For other announcements po, bibigay na po natin, and the final benediction, ating pong tinatawagan na po si Pastor Archie. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat po ng gustong magpabautismo at hindi pa po nababautismohan, we are opening again the opportunity this coming April po. Baka meron pong hindi pa nababautismohan po rito. Ito po'y mahalagang utos ng ating Panginoon. Kung meron pa po, magpatala po kayo o kaya po sa mga taga-Puray Christian Church po na nanonood po ngayon, magpalista lang po kayo para ma-schedule po natin this April po ang inyo pong baptism. And again po, yung ating Family Day, March 22 po, 8 o'clock a.m. to 5 p.m. Nakatanggap po ako ng information mula po sa Central Committee po ng Marbal na 2 meters by 2 meters po yung pong stall. Tignan nun natin kung baka hindi magkasya yung lahat doon. Pwede pa pong kumuha ng isa. Since member po tayo, 1,000 po ang halaga. So, po pwede po, ang sister wife ko po, kumuha po sila ng isa po doon para po sa law firm. May mga legal consultation at services po. Kung sa atin kukulangin po yung 2 by 2, pwede pong kumuha pa kayo, no? Tignan nyo pong mabuti yung mga produkto kasi baka po yung 2 by 2 kulangin po sa mga paninda ng taga-Puray. Tapos magkalito-lito po doon. Binigyan po tayo ng access na conduction oven po yung pwedeng dalin o yung mga electric heater po, pero hindi po yung gasol. Ang kuryente po ay ipoprovide po ng Marikina Sports Center. Kaya kung gusto niyo po halimbawa, magluto po doon ng mga lugaw o kaya po ng mga fishball, pwede po. Basta hindi ho gasol yung gagamitin. At pangalawa tayo ay nakiusap ako na puti na lang yung atin kasi ang nakatoka sa atin ay orange. Pero ang napagkasunduan, magkakaroon tayo ng armband po na kulay orange. Pwede na ho ba yun? Pwede na yung Crisel, armband po, kung talagang proud na proud kayo sa Piece of Harvest, lagay nyo na lang dito po sa sa noon ninyo. Pero mas maganda dito na lang po sa atin pong arm, yung may armband po, bibili na lamang po sila Crisel nun. Kahit naka-white shirt tayo nung Jesus Reigns, yung may mga meron po rito, pwede. Kung wala po kayo nung Jesus Reigns, anything na puting t-shirt, mas maglagay na lang tayo ng kulay orange. Tapos yung lahat ng medyo bigatin po't malalaki katawan, may meeting tayo. Kasi tayo po ang reigning champion doon po sa Tag of War. Nakakahiya naman kung matatalo na tayo, marami-rami pa rin yung malalakas. Ka-Eli kasama kayo doon. Lahat tayo ay tutulong, lalo na yung mga kalalakihan natin. Kasi tataguyod natin yung trophy natin na nakuha. Yung mga iba po, sinasabi ko na yung sports, meron po tayong sack race. Yung mga magagaling po dito sa sack race. Meron tayong Rubik's Cube, pabilisan po. Meron po daw, kasi parang piyesta rin yung mga taga-Puray natin, sasali natin sa agawan po ng biik, doon po sa sports center. Yung mga magagaling po dito at mabilis kumapit po sa mga biik, sana magparehistro po kayo para alam po namin kung saan po namin kayo ilalagay. Ayan. Tapos meron ding mga games po, katulad ng mga, yung pass the message mga ganon. Kaya sana po yung mga marites, magparehistro rin po tayo lahat. Alam natin, mga makasalanan tayo, pero gamitin muna natin po yon para manalo po yung Piece of Harvest. Kasi accurate na accurate yung mga, pag sinabi po dito, makakarating talaga sa kinauukulan. Kung wala na po, tayo po lahat ay tumayo, tanggapin po natin ang pagpapala at gabay po ng ating dakilang Ama. Praise God, hallelujah, hallelujah. Panginoon, every day na ginawa niyo po is a day of enjoyment. We enjoy po, Lord, ang lahat ng inyo pong mga kautusan, lalong-lalo na, Lord, pag napapakinggan po namin. Napakasarap po ng pakiramdam na kami po sa habag ninyo ay nalalakaran namin, naninindigan sa katotohanan. Patuloy po yung pag-ibig namin sa aming pamilya, asawa, mga anak, yung pong aming pong pagpapatawad sa mga tao nakakagawa ng di maganda,
at lalo tigit po ang liwanag ng salita mo, doon po kami nag-e-enjoy na lumapit, hindi po sa kadiliman. At kung saan po naroroon ang lahat po ng mga pita ng mata, pita ng laman, at pagmamayabang po ng mundo na ito, nakikita namin po ang bawat salita ninyo, kaya kami po ay nakakalayo po at nakaiiwas po, Panginoong Ama, sa lahat ng mga masasamang gawain po ng kamunduhan po na ito. Muli, Panginoong Diyos, hindi po kami perpekto, lalabas po kami, magagalit po ulit, makakapagsalita ng masakit. Kung minsan nga po, Panginoong Ama, ay patuloy pa rin pong nahuhulog sa mga tukso. Pero gabayan niyo po kami na muling bumangon, muling tumayo, muling humingi ng patawad, sapagkat wala pong kasalanan na hindi mo kayang patawarin at patuloy ang kahabagan mo, nagkakamali pa man po kami, Panginoon, sa araw-araw, ay nag-uumapaw po ang iyong biyaya, ang iyong grasya, ang iyong pong unmerited favor para sa bawat isa sa amin. Muli po, sa panandaliang pag-iwahiwalay namin, Panginoong Ama, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo ng panalangin po na iniukol ni Moses sa mga Israelita. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. At gaya ng pinangahawakan po ni Haring David, Panginoong Ama, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat po, Ama, sa inyo po mataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon at ibalik natin sa Kanya ang mga papurit, pasalamat at pagsamba. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Give thanks unto the Lord, call on His name. Give thanks unto the Lord, call on His name, and sing to Him, praise to Him, glory to His holy name, and rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice, and rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Give thanks unto the Lord, for He is good. Give thanks unto the Lord, thanks unto the Lord, for He is good, and His love endures forever. Call upon His holy name, and rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice, and rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Muli, isa pong mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. God bless us all. Tell all the nation of what He has done. Tell all the nations of what He has done. Tell His mighty deeds, His mighty deeds. Glory to His holy, holy name. And rejoice in the Lord, rejoice in the Lord.
the heart of those who seek the Lord rejoice and rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Let the heart of those who seek the Lord rejoice.